Malaki-laki na rin ang naitulong ko sa iyo, Kate. Pero gagawin ko pa rin naman ang gusto mo. Basta siguruhin mo lang sa akin na susundin mo ang lahat ng gusto ko. Ngayong nasunod na ang gusto mo, siguro naman, ang gusto ko naman ang dapat na masunod. Paalisin mo na ba si Ma'am Gwen? Malaman ko lang na may ginawa ka para matanggal ako, babalikan kita dito. Hindi ako papayag na sisirain mo lamang ang pagkatao ko. Lando, parang ang sakit niya. Isang uri ng barang na tinatawag sa amin sa Kabisayaan na laygay o dahan-dahang pagkamatay. Traidor ka, AC. Pareho lang tayo, Kate. At kung hindi mo lang nilalandi si Sir Carlos, mas nauna pa sana ako naging supervisor kesa sa'yo. Kailangan ko pa kayong patayin para lang makuha ko kung ano nararapat para sa akin. Taon 2022, Maynila. Sa isang kilalang bangko sa lungsod, maswerteng natanggap si Kate bilang isang bank teller kahit bagong graduate pa lamang siya sa kursong BSBA. Ninong kasi niya ang branch manager ng bangko na si Carlos, kaya mas pinrioritize siya kesa sa ibang aplikante. Sa unang pasok niya bilang isang trainee, ramdam niya na kaagad ang tensyon sa trabaho. Lalo pa at medyo strikta ang kanyang senior supervisor na si Gwen. Kate, mag-focus ka sa work. Mamaya ka na mag-cellphone kapag out mo na sa trabaho. Yes po, ma'am. Sundan mo ang ginagawa ni AC para matuto ka. Babalikan kita mamaya, ha? Napaka-strikta. Akala mo naman kung sino? Ano ka ba? Baka marinig ka ni Ma'am Gwen. Kung hindi ko lang kailangan ng trabahong to, kanina ko pa yan pinatulan. Kung gusto mo talagang maging teller dito, kailangan mo siyang sundin. Ewan ko ba, araw-araw talaga akong binubwisit ng matandang yan. Paano ba yan? Supervisor siya dito, kaya araw-araw mo siya makakasama. Balang araw, makakaganti rin ako sa kanya. Makakaganti? Sa kanya nakasalalay ang desisyon para maging ganap kang empleyado dito. Sa ngayon, magiging sunod-sunuran muna ako sa kanya. Pero darating ang araw, hindi niya na ako pwedeng kontrolin. Shh! Bumalik na si ma'am. Ano yan, AC? Ang sabi ko ay guide mo si Kate para matuto. Hindi yung nagchichismisan kayo dyan. Opo ma'am, pasensya na po kayo. Makalipas ang 2 buwan na training, tuluyan nang naging ganap na bank teller si Kate, kaya may sarili na siyang transaction window at noon na rin nagsimulang lumaki ang kanyang ulo. Ay, sa wakas, magkakaroon na rin ako ng sarili kong space. Kate, lagi mong tatandaan, ha? Importante ang accuracy at efficiency sa trabaho, kaya mag-focus ka lagi. Yes po, ma'am. Panatilihin mo rin ang professional na pakitungo sa ating mga kliyente at maging sa iyong mga katrabaho. Yes, ma'am. Ano ba yan? Nakakainis. Paulit-ulit na lang eh. Nako, kapag narinig ka ni Ma'am Gwen, siguradong masususpend ka dito at kung mamalasin ka, baka matanggal ka pa sa trabaho. Ako matatanggal dito? Baka mas mauna pa siya sa akin. Bakit? Sino bang inaasahan mo magtatanggol sa'yo dito? Bago ka pa lang, samantalang si Ma'am Gwen, mas matanda pa yata sa bangkong to. Wala akong pakialam kahit centennial pa siya dito. Ang ayaw ko lang ngayong pinagmumukha akong bobo. Kung makapagsalita, parang sirampla ka lang, nakakairita. Basta ako, nasanay na ako sa kanya. Imagine, 4 na taon ko nang tinitiis ang bunganga niya. Sa unang sweldo ni Kate bilang ganap na empleyado ay tila naninibago siya. Noon lang kasi siya nakahawak ng malaki-laking pera na kanyang pag-aari, kaya bumili agad siya ng bagong cellphone at iba pang mga luho. Nang mga sumunod na buwan, natuto na siyang gumala sa mga bar, kaya naman natuto na rin siyang mag-loan at napunta lang ang lahat sa kanyang mga bisyo at paggala. Kaunti na lang ang natitira sa kanyang sweldo tuwing sahuran dahil ibinabayad na lang yon sa credit card at sa mga loan. Kate, pwede bang ipaliwanag mo kung bakit ka na late? Lunes na Lunes ah. Pasensya na po ma'am, may inasikaso lang po kasi ako. Ang rule natin, 20 to 30 minutes bago magbukas ang bangko, nandito na kayo para pagpasok ng mga kliyente, handa ng lahat.
30 minutes lang naman akong late, ma'am. Kung makapagsalita kayo, parang ang laki-laki na ng kasalanan ko. Aba, bakit ganyan ka makasagot? Sa lahat ng empleyado dito, ikaw lang ang sumasagot sa akin ng ganyan. Kasi po parang ako lang din naman ang binabantayan nyo. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Bakit yung mga kasama mo 30 minutes bago magbukas nandito na? At saka may mga pamilya pa yan, ha? Samantalang ikaw, sarili mo lamang ang inaasikaso mo. Ang sabihin nyo, pinag-iinitan nyo lang talaga ako. Pinag-iinitan? Yan bang pagkakaintindi mo sa trabaho ko? Hindi ko ito pala nagpasin, Kate. Sasabihin ko to sa manager natin. Tila kinabahan si Kate sa sinabi ng matanda. Natakot siya na baka kung anong masabi ng kanyang ninong sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag na siya sa opisina nito. Ninong ang kanyang tawag sa kanilang manager kapag silang dalawa lamang. Pero kapag may ibang empleyado, kailangan niyang maging formal. Good morning po, Ninong. Kate, ano tong narinig kong sumasagot ka ng hindi maganda sa senior supervisor mo? Pasensya na po kayo, Nong. Ang totoo po niyan, palagi niya akong pinag-iinitan. Para bang lahat na lang ng ginagawa ko mali para sa kanya. Parang hindi naman ganyan ang pagkakakilala ko kay Gwen, ah. Ninong, totoo po ang sinasabi ko. Hindi lang yan, napaka-chismosa din po ng matandang yon. Intindihin mo na lang siya, Kate. Ganyan talaga siguro kapag tumatanda na. Pero mabait yan si Gwen. Matagal ko na siyang kilala. Dahil maliban sa matagal na yan dito, kaibigan din siya ng ninang Luz mo. Ganun po ba? Pero, Nong, ginawa ko naman ang lahat na makakaya ko eh. Pero mukhang mainit lang talaga ang dugo niya sa akin. Hayaan mo, pagsasabihan ko rin siya. Salamat, Ninong. Paglabas niya ng kwartong yon, nakangiti ang dalaga. Madali lang para sa kanya na bulahin ang kanyang ninong. Habang naglalakad, hindi niya namalayan na may naglilinis pa ng bagong janitor at nabangga niya yon. Ano ba? Mag-iingat ka naman. Ma'am, sorry po, pero kayo po ang bumangga sa akin. Alvin, ikaw ba yan? Kate, ikaw pala yan? Dito ka rin nagtatrabaho? Akala ko ba magandang trabahong inaplayan mo? Janitor lang pala. Ano naman ang masama sa pagiging janitor? Marangal naman ang trabahong to. Mabuti na lang at hindi kita sinagot noon dahil kung nagkataon at nagkatuluyan tayo, hindi mo pala ako kayang buhayin. Grabe ka naman makapagsalita. Nakaangat ka lang ng konti sa akin eh. Nakalimutan mo ng pinagsamahan natin. Lahat ng tao nagbabago. Hindi ako kagaya mo na kontento na lang sa kahirapan. Sa tingin mo ba, hanggang ganito na lang talagang pangarap ko? Aba, malay ko ba? Hindi ko akalain na ganyan pala ang ugali mo. Hindi ka naman ganyan dati sa probinsya. Pwede ba, wag mo nang ipaalala sa akin ng mga walang kwentang bagay na yan? At saka, wag ka rin umusta na close tayo dito, ha? Nakakahiya sa mga kasama ko. Naintindihan mo? Masama ang loob ni Alvin habang tinitingnan ang kababatang dalaga na umalis. Nagustuhan niya yon dahil nung nasa probinsya ay simple lamang si Kate. Hindi niya akalain na malaki na ang ipinagbago nito simula nang makapagtapos at nakapagtrabaho. Pagbalik ni Kate sa kanyang table, nakatingin naman ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Akala ng mga ito ay pinagalitan siya ng kanilang manager. Tiningnan naman niya ang mga ito isa-isa pagkatapos ay tinaasan ng kilay. Ano? Masarap ba mapagalitan ni Sir Carlos? Excuse me, hindi ako pinagalitan, no? Kunwari ka pa, walang lumalabas sa kwartong yan na masaya matapos may report ni Ma'am Gwen. Kahit ilang beses niya pa akong ipatawag doon, hindi ako natatakot. Aba, napakatibay mo namang babae ka. Kung makapagsalita ka, para kang anak na may-ari ng bangko. Atin-atin lang to, ha? Ninong ko kasi yan si Sir Carlos at siya din na nagpasok sa akin dito. Talaga? Kung ganun, malakas ang kapit mo dito. Talaga? Tingnan mo, makakaganti din ako sa matandang yan. Oy, wag mo nang patulan yung matanda. Gaga ka talaga. Basta, pagsisisihan niyang ginagawa niya sa akin, mabuti na lang nauuto ko si Ninong, kaya hindi niya ako pinapagalitan. Wala namang ginagawang masama si Ma'am Gwen. Trabaho niya ang bantayan ang mga trabaho natin. Teka nga, Easy, kanino ka ba kumakampi? Kay Ma'am Gwen o sa akin?
Siyempre sa'yo, simula ngayon, ikaw na ang BFF ko dito. Beshi na tayo, ha? As you wish, Beshi. At sinisiguro ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng kinakampihan. Isang araw, biglang nagpatawag ng meeting si Sir Carlos dahil sa mga problema na kinakaharap ng kumpanya. Ginamit naman ni Kate ang pagkakataong yun upang magpakitang gilas sa kanyang ninong. Good afternoon, everyone. Kumusta kayong lahat? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga mahalagang issue na may kinalaman sa ating bangko. Nais kong mas maging mahusay pa ang ating serbisyo para sa ating mga kliyente. Kung meron man kayong suggestion o ideas, pwede niyo yung sabihin sa akin ngayon. Siguro, sir, kailangan natin dagdagan ng insurance offer natin para mas ganahan ng ating mga kliyente. Pwede, maganda yan. Pag-isipan nating mabuti ang mga idadagdag natin. Ano pa? Ikaw, Gwen, may naiisip ka ba? Sir, ang gusto ko lamang po ay panatilihin natin ang maayos na komunikasyon sa ating mga kliyente at mga katrabaho. Hindi yung ugaling kalye ang ipinaiiral natin. Tama, importante talaga yan. Ang maayos na relasyon sa bawat isa. Besh, mukhang pinariringgan ka yata ni Miss Gwen, ha? Oo nga nakakainis talaga yung matandang yan. Ano pa? Ikaw, Kate. Sir, sa halip na i-baby natin ang mga kliyente natin, bakit hindi na lang tayo maglagay ng mga online digital platforms para mas easy na lang sa ating mga kliyente na mag-transact gamit ang cellphone para sa convenience na rin nila? Wow, very good, Kate. Napakagandang idea. Mabutit na isip mo yan. Tumaan na kasi tayo sa pandemic, sir, kaya kailangan nating maging handa. Teka lang, Kate. Parang sinasabi mo na rin na magbabawas tayo ng mga empleyado dahil sa mga online services na yan. Well, ganun talaga. Magtatanggal tayo ng ibang clerk at teller, pero magdadagdag naman tayo ng mga digital banking team tulad ng IT specialists, data analysts, at iba pang experts sa computer technology. Wow, napakagaling, Kate. Sir, hindi naman sa hindi ako sang-ayon sa suggestion ni Kate, pero ang sakin lang, wag naman sana tayong magtanggal ng mga empleyado. Gwen, kung kinakailangan natin magbawas at magdagdag ng bago, wala tayong magagawa. Kapakanan ng bangko ang priority natin. Sa panahon kasi ngayon, kailangan natin ng mga bagong empleyado na kayang sumabay sa bagong henerasyon. Dahil kung hindi, mapag-iiwanan tayo ng ibang bangko. Tama ka na naman. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ng kumpanya, huwag kayong mag-alala dahil babayaran naman ng bangko ang inyong mga serbisyo. Lihim na napangiti si Kate sa kanyang narinig. Alam niyang kung may matatanggal man sa trabaho, ay sisiguruhin niya na si Gwen yun at ang iba pang kaedaran ng kanilang supervisor. Maliban sa wala yung alam sa bagong teknolohiya, mas malakas ang kapit niya sa kanilang boss. Makalipas ang isang buwan, tila kinakabahan na ang matatandang empleyado dahil malapit nang magkaroon ng katuparan ang suhestyon ni Kate. Mayroon na kasing mga bagong hired na digital banking team. Ano? Masaya ka na ba? May dapat ba akong ipaliwanag sa inyo, Ma'am Gwen? Mawawala ng trabaho mga kasama natin. Ni hindi mo man labang sinuggest na ilagay sila sa ibang department. Anong problema doon? Babayaran naman sila ng kumpanya. Kahit na, mawawalan pa rin sila ng trabaho. Naaawa ka sa kanila? Hindi mo pa nga alam kung pati ikaw ay kasama sa mga matatanggal. At bakit naman ako matatanggal? Dahil wala ka ring alam sa makabagong teknolohiya, kaya huwag kang mag-expect na mananatili ka pa rito. Alam mo, parang nahahalata na kita, ha? Sabihin mo nga ang totoo, Kate. Interesado ka ba sa posisyon ko? Well, kung papalarin, bakit hindi? Mas mataas na posisyon, mas malaki ang sweldo. Samantalang ikaw, ewan ko lang kung saan ka pupulutin pagkatapos nito. Ang kapal talaga ng pagmumukha mong babae ka. Bago pa man mangyari ang gusto mo, sinisiguro kong ikaw ang unang matatanggal dito dahil dyan sa ugali mong bastos. Hintayin mo lang ang rekomendasyon ko sa itaas. Tingnan na lang natin. Hanggang sa dumating na ang itinakdang araw na isakatuparan na ang online digital platforms sa kanilang bangko. Nagpatawag muli ng meeting si Carlos para sa formal announcement kung sino ang matatanggal sa trabaho.
Binasa ito ng lalaki at 4 na empleyado ang natanggal, ngunit hindi kasama roon si Gwen. Dahil sa announcement na yon, hindi naging masaya si Kate. Ang gusto niya kasing mangyari ay si Gwen ang matanggal sa trabaho. Kaya hindi siya tumigil na gumawa ng paraan upang mapaalis ang babae. Nagkusa siyang pumasok sa branch manager's office para kausapin ang kanyang ninong. "Oh, Kate, may problema ba?" Alam mo, Ninong, kung wala lang akong loan, mapipigilan talaga akong mag-resign dito. "Bakit? May problema ka ba sa trabaho dito?" Hanggat nandito kasi si Ma'am Gwen, hindi talaga ako napapanatag eh. Palagi kasi niya akong pinag-iinitan. Parang ngayon ko lang narinig na may attitude si Gwen sa mga empleyado ah. Pero baka lang naman may problema siya. Ewan ko sa kanya, Ninong. Sa akin lang din naman siya gumaganyan. Simula kasi nung nagsuggest ako about sa online digital system, mas pinag-iinitan niya pa ako lalo. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Ninong, wag na. Baka sabihin niya, sumisip-sip lang ako sa'yo. Kung ganun paano natin malulutas ang problema ninyo? Dapat talaga, isa sa amin ang maalis dito. Hayaan mo, Ninong. Kapag nabayaran ko ng mga loan ko, magkukusa na lamang akong umalis. Ay, matagal na kasing nagtatrabaho dito si Gwen, kaya mahihirapan akong paalisin siya. Bukas na lang siguro tayo mag-usap, Kate, ha? Sumasakit ang ulo ko eh. Teka po, Ninong. Mamasahihin po kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Kahit umayaw si Carlos, ay pinilit pa rin ni Kate. Paraan niya yun para mas lalo pa niya makuha ang loob ng manager. Agad siyang pumwesto sa likuran nito habang yon ay nakaupo. Hindi na rin umalma ang matanda dahil sa sarap ng hagod na dumapo sa kanyang noo. Habang nakikiramdam, naamoy naman niya ang nakakahalinang pabango ng dalaga na pumukaw sa kanyang pagkalalaki. Sarap mo naman magmasahe, Kate. Ninong, nakapag-aral din kasi ako ng massage therapy noon. Kaya pala. May masakit pa ba, Ninong? Teka, isali ko na rin pati balikat mo para mas lalo kang ma-relax. Yan. Ang sarap, Kate. Talaga po, Ninong? Oo, siya nga pala. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Nahihirapan nga po akong makisama kay Ma'am Gwen. Sige. Hayaan mo. Gagawa natin ang paraan. Basta huwag ka lang mag-resign. Okay? Opo, Ninong. Kayo po ang nagpapasok sa akin sa trabaho kaya susundin ko po ang mga sasabihin ninyo. Mabuti naman at masunurin ka sa akin. Siyempre naman, ninong kita eh. Kaya pakikinggan talaga kita. Habang patuloy na minamasahe ni Kate si Carlos, hindi na napigilan ng lalaki ang pag-iinit ng kanyang katawan. Tila may nabuhay na pagnanasa sa kanyang isipan, lalo pat ramdam na ramdam niya ang malambot na kamay ng dalaga at ang malusog na dibdib nito na minsan ay tumatama sa kanyang likod. Maya-maya pa, hinawakan niya ang kamay ni Kate at humarap siya rito. Bakit po, Ninong? Pwede bang sa dibdib ko naman? Ha? Baka po, Ninong, matagalan pa tayo. Mapapagalitan na naman po ako ni Ma'am Gwen. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Tatawagan ko siya mamaya. Maging ang department head ay tatawagan ko rin. Walang makakagalaw sa iyo rito habang nandito ako. Ha? Salamat po, Ninong. Dito sa kanang dibdib ko. Yan. Ha? Sige na, Kate. Ang sarap mo kasi magmasahe. Kaya lubos-lubusin mo na. Sige po, Ninong. Ang sarap mo humagod, Kate. Yan. Ibaba mo pa ng konti. Dito po? Napansin ng dalaga na tila hindi na normal ang pinapagawa sa kanya ni Carlos, lalo na't napapansin niya na nakatuon ang mga mata nito sa kanyang dibdib. Pero dahil may kailangan siya, ay sinunod niya na lang ang lahat ng gusto ng kanyang ninong.
Ilang sandali pa, nagulat na lang sila nang biglang bumukas ang pintuan. Papasok sana ang janitor para maglinis sa opisina ni Carlos, ngunit nabigla ito sa kanyang nadatnan. Bakit hindi ka kumakatok? Bastos ka! Sorry po, sir. Sa susunod matuto kang kumatok. Naintindihan mo? Opo, sir. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Babalik na lang po ako mamaya. Hindi na. Unahin mo na lang sa paglilinis yung CR. Opo, sir. Siya nga pala, huwag mong bibigyan ng kahulugan yung nakita mo ngayon, ha? Ang totoo niyan, inaanak ko tong si Kate. Kaya minamasahin niya lang ako dahil sumakit ang katawan ko. Opo, sir. Naiintindihan ko po yun. Ninong, tapos na po. Babalik na po ako sa trabaho. Salamat, Kate. Eto, tanggapin mo to bilang pasasalamat ko sa'yo. Nako, wag na po, Ninong. Sige na, tanggapin mo na. Para naman may allowance ka pa. Alam kong konti na lang ang naiiwan sa sweldo mo. At kapag kulang pa yan, bumalik ka lang dito. Ha? Tila nabuhayan ng loob si Kate nang makita ang 3,000. Ang totoo kasi niyan, nahihirapan na talaga siyang isurvive ang kanyang pangangailangan sa araw-araw dahil sa dami ng kanyang salary deduction. Samantala, pagbalik ng dalaga sa kanyang table ay sabay-sabay naman siyang pinagtinginan ng kanyang mga katrabaho, lalo na si Gwen na nasa supervisor's desk. Inisnab lamang niya ito para asarin. Para sa kanya, wala siyang pakialam sa iisipin ng kahit na sino man. Beshi, ano tong nababalitaan ko na? Lagi ka raw pumapasok sa opisina ng boss natin. Ano naman ang masama doon, Besh? Naghihinala kasi sila sa'yo na baka sumisip-sip ka kay Sir Carlos. Bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo, basta ang sakin lang, umiwas ka kay Sir Carlos. Baka higit pa dyan ang isipin nila, sige ka. Palibhasa mga matatanda ng mga yan, kaya mga tsismosa. Ano ba kasi ang ginagawa mo doon at ang tagal-tagal mong bumalik? Nagpamasahe lang si Ninong sa akin. Hoy, Besh, hindi na yan kasama sa trabaho mo, ha? Alam ko, pero kailangan ko siyang sundin para kapag may kailangan ako, hindi rin siya makakatanggi sa akin. Aba, nagpapasipsip ka nga. Bruha ka talagang babae ka. Shh, huwag ka maingay. Baka marinig ka nila. Kinagabihan, inaya ni Kate si AC na lumabas gamit ang perang ibinigay ni Carlos. Sinadya niya yun upang mas lalo pang makuha ang loob nito. Yun lang kasi ang kumakampi sa kanya sa opisina. Beshi, alam mo namang wala pa tayong sahod Ano ka ba? Akong bahala. Talaga? May pera ka? Di ba marami kang salary deduction? Basta, huwag ka na magtanong. Wow, iba talaga pag inaanak ng manager. Basta dumikit ka lang sa akin, sagot kita parate. Sino ba naman ang aayaw kung libre? Halos madaling araw nang umuwi ang magkaibigan. Kinabukasan, na late na naman si Kate sa trabaho. Ang malala pa, halos tanghali na siyang nagising. Kaya naman ay pinatawag ulit siya ni Gwen. Ano to, Kate? Nagtatrabaho ka pa ba? Masyado na yatang lumalaki ang ulo mo, ha? May ginawa lang kasi ako sa bahay kaya na-miss ko yung oras. Kate, pang ilang offense mo na to? Hindi lang ito basta late, kundi paulit-ulit ka na sa ginagawa mong yan. Alam mo bang pwede kitang ipasuspend? Di ipasuspend mo kung kaya mo. Diyan ka lang naman magaling Akala mo ba, hindi ko alam na sumisip-sip ka kay Sir Carlos? Kaya binabaliwala niya lang ang mga reklamo ko tungkol sa'yo. Excuse me, hindi ko kasalanan kung mas malakas ako kay Sir Carlos kesa sa'yo. Paano kasi, di hamak na mas matalino ako kesa sa'yo, no? Matalino ka nga ba talaga, Kate? O sadyang sip-sip ka lang? May ebidensya ka ba dyan sa sinasabi mo? Ano tong mga narinig ko na ninong mo raw si Sir Carlos? At saka, minamasahe mo pa raw siya sa oras ng trabaho. Sino nagsabi sa'yo niyan? Ang dami mo namang tinatagong bata ka. Pati yung manliligaw mong janitor, nililihim mo pa. Nahihiya ka ba? Tumahimik ka. Kung hindi mo isasara yung bunganga mo, sinisiguro ko sa'yo na ikaw mawawalan ng trabaho. Ano? Ako pa ang pinagbabantaan mo? Tauhan lamang kitang bata ka. Kapag naipasa ko ng 3 reklamo laban sa'yo, sisiguruhin ko na huling araw mo na ito sa trabaho.
Eh di subukan mo. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Matapos ang mainit na pag-uusap, dumiretso si Kate sa kanyang mesa, samantalang si Gwen naman ay galit na umakyat sa opisina ni Carlos. Maya-maya pa, ipinatawag na naman si Kate. Pagpasok niya doon ay nagulat na lang siya dahil mukhang galit na galit si Carlos. Ninong, pasensya na po. Sabi ko naman sa inyo, hindi talaga kami magkakasundo ni Ma'am Gwen eh. Nalate lang naman ako ng kaunti tapos galit na siya sa akin. Hindi yan ang ikinagagalit ko, Kate. Ang gusto kong malaman ay kung totoo bang manliligaw mo yung janitor. Nako, matagal na po yun, Ninong. Kababata ko kasi yun sa probinsya. Pero pati ba naman yan sinabi ni Ma'am Gwen sa inyo? Wala siyang kinalaman dito. Kung ganun, paano niyo po nalaman? Basta nalaman ko lang. Bilang ninong mo, hindi ako pumapayag na makipagrelasyon ka dyan sa janitor na yan, ha? Opo, Ninong. At saka, hindi rin ako pumapatol sa janitor lang, no? Mabuti naman kung ganon. Simula ngayon, ayaw ko na makikipag-usap ka sa kanya. Naintindihan mo? Opo, Ninong. Basta sinabi mo po, susundin ko. Very good. Ano, may allowance ka pa ba dyan? Ang totoo nga po niya, Ninong. Kaunti na lang po ang pera ko eh. Sinabi ko naman sa iyo na magsabi ka lang kaagad sa akin. Kaso, nahihiya po ako, Ninong eh. Ano ka ba? Eto 5,000. Gamitin mo yan sa pangangailangan mo, ha? At kapag pinatawag kita dito sa opisina ko, pumunta ka kaagad, okay? Opo, Ninong. Ninong, sigurado po ba kayong sa akin na tong 5,000? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Ang swerte ko naman talaga sa inyo, Ninong. Hindi lang yan ang makukuha mo sa akin, Kate. Kapag sinunod mo lahat ng gusto ko, lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Kahit pa tungkol kay Ma'am Gwen? Basta, sabihin mo lang. Napansin ng dalaga ang kakaibang titig ng kanyang ninong sa kanya. Tila may nais itong ipahiwatig, ngunit binaliwala niya lamang yun dahil sa kanyang matinding pangangailangan. Ang labis na gumugulo sa kanyang isipan ay kung paano nito nalaman ang tungkol kay Alvin. Maging si Gwen ay may mga nalalaman na rin tungkol sa kanya. Samantala, pagbalik niya sa kanyang pwesto ay matalim naman siyang tinitigan ni Gwen. Akala kasi nito ay pinagalitan siya ng husto ng kanilang manager. Ano? Uulit ka pa ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kung ako sa'yo, mag-resign ka na bago ka pa matanggal. Baka ikaw ang dapat na unang mag-resign bago pa kita papalitan sa pwesto mo. Kilala ako ni Sir Carlos. Alam niya ang performance ko kumpara sa yung bago pa lamang na lumalaki na agad ang ulo. Well, tingnan na lang natin. Sige, tingnan natin. Alam mo bang nakapagpasa na ako ng recommendation para tanggalin ka? At pirmado na yon ng department head, kaya mag-alsabalutang ka na. Tinawanan lang ni Kate ang matanda, kaya mas lalo yung nagalit. Pagka-out nila sa hapon, pinuntahan agad ni Kate si Alvin upang sumbatan. Ang kapal naman ang mukha mong ipagkalat naman niligaw kita. Bakit ko naman gagawin yun? Kung hindi mo ginawa, paano nalaman ni Ma'am Gwen at nakarating pa kay Sir Carlos? My God, nakakahiya ka. Grabe ka naman, Kate. Sobra-sobra mo na ako minamaliit. Akala mo ba talaga hanggang ganito na lamang ako? Nagsisikap rin naman ako. Basta huwag ka na lang lalapit sa akin dahil kahit anong mangyari, hindi ako papatol sa janitor lang. Wow, Kate, narinig ko yun ah. Akala mo naman kung sino kang makapagsalita. Bakit ka ba nakikialam? Kung hindi ka lamang sip-sip, matagal ka nang wala rito. Kaya huwag ka magmamalaki. Tutal nakikialam ka naman, ang mabuti pa, kayo na lang ang maging magjowa. Mukha namang mas bagay kayo eh, gurang at janitor. Bastos ka talagang bata ka. Napakasama talaga ng ugali mo, Kate. Diyan na nga kayo, mga wala kayong kwenta. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang bangko, ay nilibre ni Kate ang kanyang mga kaopisina ng food packs gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Carlos. Sinadya niya yun upang makuha ang loob ng kanilang mga kasama at kampihan siya laban kay Ma'am Gwen. Anong kadramahan nito, Kate? Ma'am Gwen, nandyan ka pala. Sorry ha, nakalimutan kita. Hindi tuloy kita na libre.
Gusto mo sa'yo na lang tong pagkain ko? Salamat na lang. Alam ko na itong mga galawan mo. Pati sa mga katrabaho natin ay sumisip-sip ka. Hay nako, Ma'am Gwen. Masyado naman yata yung ibinibintang mo sa akin. Bakit, hindi ba totoo? Hindi ba pwedeng mag-celebrate dahil kahit baguhan pa lang ako, malaki na naitulong ko sa kumpanya? Hindi ka tulad mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Walang hiya ka? Anong karapatan mong sampalin ako, ha? Para matauhan ka sa sobrang taas ng lipad mo. Wala kang galang sa mas nakatatanda sa'yo. Napayuko naman ang lahat dahil sa nangyari. Habang si Kate ay napahiya sa kanyang mga kasamahan, hindi matanggap ng dalaga ang pagsampal ni Gwen sa kanya sa harap ng mga yun. Kaya pagdating ng lunch break, nagsumbong agad siya sa kanyang ninong habang umiiyak. Oh, Kate, may kailangan ka ba? Sabihin mo lang, pera ba? Hindi, Ninong. Ang gusto ko ngayon ay paalisin mo na si Ma'am Gwen dito. Ang totoo niyan, may pinasa ng recommendation si Gwen sa opisina ko para ikaw ang tanggalin. Pirmado na yan ng department head, kaya pirma ko na lamang ang kulang. Ninong, inaanak niyo po ako. Kaya sana ako mas paniwalaan ninyo. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo. Gusto mo bang tanggalin ko siya rito? Agad-agad? Opo, Ninong. Sinampal niya ako sa harap ng office mates namin. Di ba nangako kayo sa akin na gagawin yung lahat ng hihilingin ko? Malaki-laki na rin ang naitulong ko sa iyo, Kate. Pero gagawin ko pa rin ang gusto mo. Kapag napatunayan mo sa akin na susundin mo ang lahat ng gusto ko. Anong gusto mong gawin ko, Ninong? Sabihin mo lang. Lumapit si Carlos sa dalaga. Hinawakan yun sa pisngi at tinitigan mula ulo hanggang paa. Tila nakuha naman ni Kate ang gusto ng matanda, kaya umatras siya ng bahagya. Ngunit hinila siya ni Carlos at pilit na niyakap at hinalikan. Huwag po, Ninong! Akala ko ba gagawin mo lahat ng gusto ko? Bakit parang ayaw mo? Ninong, hindi po ganito ang ibig kong sabihin. Marami na ako naitulong sa iyo, Kate. Kaya oras na para pagbayaran mo lahat ng yon. Ninong, wag po. Bitawan niyo ako, please. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka na natanggal dito. At ngayon, ako lang ulit ang makakalutas ng problema mo. Kaya pumayag ka na. Ninong, pakiusap. Huwag mong gawin to. Ninong, wag. Hindi kita pinipilit, Kate. Bibigyan kita ng isang araw para magdesisyon. Mamili ka. Matatanggal ka sa trabaho o ipopromote kita bilang supervisor. Hindi ko akalain na magagawa niyo sa akin to, Ninong. Dahil binigyan mo ko ng dahilan. Labis-labis na mga hiningi mo sa akin. Sa tingin mo ba tutulungan kita ng walang kapalit? Nang makatsyempo si Kate, agad siyang lumabas ng opisina at nakasalubong naman niya si Alvin sa labas. Kate, ano nangyari sa'yo? Wala. Huwag mo akong kausapin. Kate, magsabi ka ng totoo. May ginawa ba sa'yo si Sir Carlos? Problema ko na to, kaya huwag ka makialam. Gusto lang kitang tulungan. Pwede ba lumayo ka sa akin? Wala ka rin naman maitutulong dahil isa ka lang hamak na janitor. Napansin ni Alvin na tila may masamang nangyari sa dalaga. Kahit lagi siyang iniinsulto noon, ay tahimik pa rin niya yung sinusubaybayan. Hindi pa rin maalis sa kanya ang pagmamalasakit kay Kate na dati niyang hinahangaan. Samantala, pagbalik ng dalaga sa opisina ay nakatuon na naman sa kanya ang mga mata ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Besh, anong balita? Kinakabahan ako para sa iyo, Besh, ayoko matanggal sa trabaho. Saan ako kukuha ng mga pangangailangan ko? Baon na ako sa utang. Akala ko ba malakas ka dun sa ninong mo? Oo nga, pero kasi pinagkaisahan na ako ni Ma'am Gwen at ng department head natin Sabi ko naman sa iyo hindi mo kaya yan si Ma'am Gwen kasi dito na yan tumanda. Paano yan, Besh? Paano ka na? Gagawin ko to ng paraan, Besh. Hindi ako papayag na matanggal dito.
Anong paraan? Wala ka ng oras dahil ang dinig ko hanggang bukas ka na lamang daw dito sa office. Hindi yan mangyayari. Kung akala nila wala akong magagawa, nagkakamali sila. Dahil gagawin kong lahat, wag lang sila magtagumpay sa pagpapabagsak sa akin. Ano naman ang magagawa mo? Parang tapos na ang usapan. Hindi ako papayag, Besh. Besh, saan ka pupunta? Kakausapin ko ulit ang ninong ko. Dahil gustong manalo ni Kate sa laban, napilitan siyang bumalik sa opisina ni Carlos. Napangiti naman ang lalaki nang siya ay makita roon. Walang anumang salita, lumapit siya sa kanyang ninong at inialay ang kanyang sarili. Siniil siya ng halik ng kanyang ninong hanggang sa napasandal siya sa mesa. Mabilis nitong ginawa ang kanyang kagustuhan at nagtagumpay sa kanyang inaanak. Grabe yun ah. Napaligaya mo ako sa araw na ito, Kate. Ngayong ibinigay ko na ang gusto mo. Gagawin mo na ba ang gusto ko? Paalisin mo na si Ma'am Gwen. Dahil nakuha ko ng gusto ko, ibibigay ko naman ang gusto mo. Aasahan ko yan, Ninong, ha? Hindi lang yan. Ikaw ang ipapalit ko sa posisyon niya, kaya hindi ka magsisisi na ginawa mo to. Ninong, wag mo akong bibiguin. Huwag ka mag-alala, marunong akong tumupad sa usapan. Nabuhayan naman ang dalaga sa sinabi ng kanyang ninong. Bago pa man lumabas ng opisina, humirit pa ng isa ang kanyang manager. Sa pagkakataong yun, mas matagal, mas mapusok at mas agresibo. Wala nang nagawa si Kate dahil ang kapalit noon ay ang tagumpay niya laban kay Ma'am Gwen. Pagtingin niya sa kanyang orasan, halos 20 minuto ang lumipas, kaya dali-dali siyang bumalik sa kanyang upuan. Besh, kumusta? Anong balita? Malalaman mo rin, Besh. Alam mo bang galit na galit si Ma'am Gwen sa'yo? Sa halip na maging masunurin ka raw, mas lalo pa raw lumaki ang ulo mo. At bakit naman ako susunod sa kanya? Para hindi ka na niya ipatanggal dito sa kumpanya. Kung akala niya, luluhod ako sa kanya, nagkakamali siya. Besh, ako ang kinakabahan para sa iyo eh. Kahit sino pa siya, Besh, hindi ako papayag na hindi ako makakaganti. Dahil sinampal niya ako, higit pa sa sampal ang ibabalik ko sa kanya. Naku, bilib na bilib talaga ako sa fighting spirit mo, Besh. Tingnan na lang natin kung sino magugulat. Kinabukasan, rinig na rinig ni Kate ang mga bulong-bulungan na huling araw na raw niya sa trabaho. May mga tumawa pa dahil hindi na daw gumana ang pagiging sipsip niya sa kanilang manager. Bago pa man sila umuwi sa hapon, ipinatawag si Gwen sa manager's office. Batid ng lahat na magdadala ito ng impormasyon pagbalik. Ilang sandali pa, nagulat na lang sila nang bumalik si Gwen na umiiyak. Ma'am Gwen, ano pong nangyari? Nang dahil dyan sa kasipsipan ng kaibigan mo, natanggal ako sa trabaho. Teka, bakit ako? Nagmamaang-maangan ka pa? Alam kong ikaw lang naman lagi ang kausap ng boss natin. Excuse me, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Huwag mo akong sisihin sa mga kapalpakan mo. Sabihin mo na ang totoo, Kate. Ano na naman kasinungalingan ang sinabi mo kay boss para mabaliktad ako? Wala akong ginawa, ah. Siguro natauhan lang si Sir Carlos dahil mas may pakinabang ako kesa sa'yo. Sinungaling ka. Tigilan mo na ako. Mas mabuti pang umalis ka na dito dahil hindi ka na empleyado sa bangkong ito. Walang hiya ka, Kate. Malaman ko lang na may ginawa ka para matanggal ako. Babalikan kita dito. Hindi ako papayag na sisirain mo lamang ang pagkatao ko. Umiiyak habang nagliligpit ng kanyang mga gamit si Gwen. Sa edad na 60, higit 30 taon na rin siyang naninilbihan sa bangko, kaya talagang hindi niya matanggap ang pagkakatanggal sa kanya. Lihim namang napangiti si Kate dahil nagkaroon na ng katuparan ang kanyang mga plano. Kinabukasan, nagpadala naman ng memo si Carlos na may nakalagay na pagtatalaga kay Kate bilang isang supervisor. Epektibo mismo nung araw na yun.
Pirmado yon ni Carlos at ng mga nakatataas na siyang ikinagulat ng lahat. Wow, Besh! Ikaw ng bagong supervisor namin. Sabi ko naman sa'yo, diba? Akalain mo, wala ka pang 1 taon dito tapos supervisor ka na? Ano to, himala? Well, hindi lang yan, Besh. Kapag nakuha ko pa yung mas gusto kong posisyon, sisiguruhin ko sa'yo na ikaw ang papalit sa akin bilang supervisor. Wow, iba ka talaga, Besh. Ang taas-taas talaga ng pangarap mo. Hangang-hanga naman ako sa'yo. Nabalitaan naman ni Alvin ang pagkakatanggal kay Gwen at ang pagpalit ni Kate sa posisyon nito. Napapansin din niya na halos araw-araw pumapasok si Kate sa opisina ng manager, kaya nagdududa siya na may kababalaghan na ginagawa ang dati niyang kaibigan. Isang araw, umakyat na naman si Kate sa opisina ni Carlos. Nang makita yun ni Alvin, ay sinadya niyang sundan ang dalaga. Pagdating sa may pintuan, sinubukan niyang buksan ng bahagya ang pinto. Nagkataon naman na nakalimutan nila yung ilak, kaya nasaksihan ni Alvin ang kahalayan ng magninong. Hindi napigilan ng binata ang pagtulo ng kanyang mga luha, kaya napasandal na lamang siya sa pader. Paglabas ni Kate, nagulat yon nang makita si Alvin. Alvin, kanina ka pa ba dyan? Oo, Kate. Kanina pa ako rito. Walang hiya ka? Ikaw ang walang hiya. Napakababoy mo. Hindi ko akalain na magagawa mo yan dahil lang sa posisyon. Kapag nalaman to ng tatay mo, sigurado ako nasasama ang loob nun. Huwag mo tong sasabihin kay tatay o kahit na kanino. Sa oras na malaman ko na may pinagsabihan ka, ipatatanggal din kita dito. Diyan ka lang talaga magaling no, Kate? Anong Kate? Supervisor na ako ngayon, kaya mamang itawag mo sa akin dahil mas naging malayo pa ang agot natin. Naintindihan mo? Napailing na lamang si Alvin sa sobrang pagmamataas ni Kate. Makalipas ang ilang araw ay bigla na lang napasugod ang asawa ni Carlos sa kanyang opisina. Nagkataon naman na nandoon si Kate dahil pinatawag siya ng kanyang boss. Akmang naglalampungan ang dalawa, kaya ganun na lang ang kanilang pagkagulat. Tama nga ang balitang nakarating sa akin. Mga walang hiya kayo! Mga traidor! Magkabilang sampal ang dumapo sa muka ng dalaga. Pagkatapos ay sinabunutan siya ni Luz ng walang pakundangan. Inawat siya ni Carlos, ngunit hindi nagpatinag ang asawa hanggang sa hindi nakukontento. Ninang, please! Tama na po! Luz, ano ka ba naman? Tama na yan! Napakababoy niyo, magninong! Mga traidor kayo! Makikipaghiwalay na ako sa iyo, Carlos. Magsama kayo ng babae mong malandi. Pero itong tandaan niyo, hindi kayo magiging masaya. Luz, sandali lang. Pag-usapan muna natin to. Luz! Hindi pinakinggan ni Luz ang mga paliwanag ni Carlos. At bago yun umalis, sinabi niya na porsigido siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Labis naman ang pagtataka ng dalawa kung sino ang nagsumbong kay Luz, dahilan kung bakit bigla yung napasugod. Ang unang pumasok sa isipan ni Kate ay si Alvin, kaya naman ipinatanggal nila agad yon sa trabaho. Wala na ba talaga kayong magawang mabuti? Kundi ang magtanggal ng empleyado? Alam namin na ikaw ang nagsumbong kay Ninang Luz. At bakit ko naman gagawin yun? Kahit ganito lang ako, hindi ko ugaling magkalat ng chismis. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Alvin. Ikaw lang ang may alam ng lahat. Ako? Hindi niyo ba alam na pinag-uusapan na kayo ng lahat ng empleyado? Lahat dito nagdududa na sa inyo. Imposible yan. Kung may narinig man sila, siguradong galing lang sa'yo. Kaya mabuti pa mawala ka na rin dito. Problema ka lang sa mga plano ko. Pagsisisihan yung pagtanggal niyo sa akin dito sa kumpanya dahil inalis niyo na rin ang kabuhayan ko. Higit pa dyan ang magiging karma ninyo. Sa pagiging kampante ni na Kate at Carlos, baliwala lamang ang anumang sabihin ng mga tao na nasa kanilang paligid. Basta ang importante lang sa kanila ay ang kani-kanilang pansariling interes.
Nagpatuloy ang kanilang relasyon dahil hindi nagdedemanda ang asawa ni Carlos. Nang mawala ang lahat ng sagabal kay Kate ay tila naging reyna na siya sa bangko. Kahit alam na ng kanilang mga empleyado ang relasyon nila ni Carlos, walang kahit isang nagtangkang makialam dahil lahat ay natakot na baka paalisin sila sa trabaho. Ay, besh, hindi ka ba naaawa sa mga empleyado na pinapaalis mo? Lalo na dun sa janitor. Alam mo bang nagsusumikap yung tao para lamang makapagtapos ng kolehiyo? Nag-aaral si Alvin? Hindi niya naman sinasabi sa akin. Oo, nag-aaral siya pagkatapos ng trabaho niya dito. Kasalanan niya natanggal siya dahil kinalaban niya ako. Kaya ikaw, AC, huwag mong subukang mag-traidor sa akin, ha? Ano ka ba naman? Kahit anong mangyari, kakampi mo ako. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Napilitan na lamang si AC na sakyan ng kanyang kaibigan para hindi siya pag-initan nito. Lalo pat nangako yun sa kanya na siya ang susunod na magiging supervisor, oras na makuha nito ang promotion na kanyang minimithi. Pagkalipas ng ilang araw, nagtaka na lang ang lahat dahil sa unti-unting pagbabago ng aura ni Kate. Hindi na siya kasing blooming katulad ng dati at tila nanlalalim na ang kanyang mga mata. Maging si Carlos ay ganoon din. Ay, Besh, ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko ba, Besh, parang araw-araw din pakiramdam ko, nanghihina ako. Hindi lang ikaw ha, pati si Sir Carlos ganyan din. Parang nangangayayat na kayo pareho. Ha? Ganun ba? Madalas nga, nahihilo na rin ako. Ay nako, Kate, baka kung ano na yan ha, baka buntis ka at naglilihi ka na. Hindi ako buntis, no? At kung maglilihi man ako, bakit pati si Carlos nagkakaganito rin? Kung maka-Carlos ka, parang asawa mo na yung tao. Iba ka talaga, Beshi. Ano naman ang problema doon? Hiwalay na rin naman sila ni Ninang Luz. Hindi kaya, Besh, karma na yan ang mga ginagawa mo? Karma? Hindi ako naniniwala sa karma, Besh. Paano kung binabarang na kayo? Kaya kayo nagkakaganyan? Barang? Mas lalong hindi ako naniniwala sa barang. Siguro nagkataon lang na parehong masama ang pakiramdam namin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla na lang nagkagulo sa taas dahil inatake umano si Carlos ng high blood. Agad yung sinundo ng ambulansya at isinugod sa ospital. Naguguluhan si Kate sa kanyang gagawin. Hindi siya makapunta sa ospital dahil siguradong nandoon ang pamilya ni Carlos. Besh, anong gagawin ko? Ano pa nga ba? E di maghintay ka na lang ng balita. Paano kung mawala siya? Hindi pa tapos ang mga plano ko. Besh, nasugod na sa ospital yung tao. Posisyon pa rin na mas mahalaga sa'yo? Besh, kapag nawala siya, paano na ako? Paano na mga pangarap ko? Isinugal ko ang sarili ko tapos ganito lang ang mangyayari. Wala tayong magagawa dyan, Besh. Sigurado rin ako na ang assistant manager na si Ma'am Liza ang papalit kay Sir Carlos. Hindi ako papayag, Besh, na masira ang lahat ng plano ko. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin gumaling si Carlos. Usap-usapan ng mga tao sa bangko na binabarang ang kanilang manager dahil hindi umano yun gumagaling sa ospital. At dahil hindi yun naipagamot sa albularyo ay tuluyan na yung namatay. Kaya tuluyan ng naging manager si Liza. At ang pumalit sa kanyang posisyon ay ang kanyang kaibigan. Ang buong akala ni Kate ay tataas pa agad ang kanyang posisyon. Ngunit laking gulat na lamang niya dahil bumalik si Gwen at itinalaga ng bagong manager. Hindi lang si Gwen ang tinulungan noon, kundi maging si Alvin ay binalik na rin kaagad sa trabaho. Si Alvin, matatanggap kong ibalik dito. Pero si Gwen hindi. Ako ang dapat na nasa posisyon na yon. Besh, tanggapin mo na lang. Yun ang gusto ng bago nating bossing. Kung minadali lamang ni Carlos ang promotion ko, hindi sana to nangyari. Sino naman ang mag-aakala na bigla na lamang mamamatay si Sir Carlos? Besh, totoo ba talaga ang barang? Siguro dahil yun ang sabi nila eh.
Kung totoo man yun, sino naman ang gumawa nito sa kanya? Excuse me, kayong dalawa, pwede bang bumalik na kayo sa trabaho? At saka ikaw, Kate, hindi na si Carlos ang manager ngayon, kaya wala ka na mapagsisipsipan dahil alam na ng lahat ang rabies mo. Walang hiya ka. Siguro ikaw ang nagpabarang kay Carlos para makabalik ka dito. Wala akong kinalaman sa sakit ni Sir Carlos at kung binarang man siya, dahil yan sa mga kagagawan ninyo. Kung hindi ikaw, sino? Sa dami ng taong naagrabyado ninyo, ako lang ba ang pinagdududahan mo? Imposible namang si Ninang Luz, hindi niya yan magagawa sa kanyang asawa. Kung ako ang asawa ni Carlos, hindi lang si Carlos ang ipapabarang ko, kundi maging ikaw, dahil walang kasing kapal yung pagmumukha mo. Ilang sandali pa, naramdaman ni Kate na bigla na lamang nanghina ang kanyang katawan. Nangangayayat na kasi siya at nanghihina na rin ng sobra ang kanyang pakiramdam. AC, tulungan mo ako. Nahihilo ko. Besh, magpadoktor ka na lang kaya, para naman maalagaan ka doon. Namumutla ka oh. Tingnan mo, pawis-pawisan ka na rin. Hindi, Besh. Kailangan ko magtrabaho dahil alam kong hinahanapan lamang ako ng butas ni Ma'am Gwen para matanggal ako dito. Besh, ang tanong, kaya mo pa ba magtrabaho? Kakayanin ko. Kailangan ko magtrabaho, Besh. Sige, ikaw ang bahala. Basta ako concerned lang ako sa'yo, ha? Ang hindi alam ni Kate ay naghihintay lamang si AC na umalis siya sa trabaho dahil alam nitong siya na ang susunod na papalit sa kanyang kaibigan bilang supervisor. Hindi kasi alam ni Kate na palihim na sumisipsip si AC kay Gwen at sa bago nilang manager. Ilang sandali pa, tuluyan nang nahimatay ang dalaga sa kanilang opisina, kaya mabilis itong isinugod sa ospital. Mabuti na lamang nandoon si Alvin, kaya agad niyang tinawagan ang tatay ni Kate sa probinsya para ipaalam ang sitwasyon ng anak nito. Alvin, ano nangyari kay Kate? Mang Lando, bigla na lang po siyang nahimatay. Bakit hindi niya sinasabi sa amin na meron pala siyang sakit? Hintayin na lamang po natin ang sasabihin ng doktor. Sa ngayon po, babalik na lang muna ako sa trabaho. Bibisitahin ko na lang po kayo mamaya. Sige, Alvin. Salamat sa pagsama dito sa anak ko sa ospital, ha? Walang anuman po. Kaibigan ko po siya, kaya dapat lang na tulungan ko siya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Salamat, mag-iingat ka. Samantala, natupad naman ang pangarap ni AC na maging pansamantalang supervisor habang wala pa si Kate. Makalipas ang isang linggo, hindi pa rin gumagaling ang dalaga sa ospital. Naubos na ang perang naipon ng kanyang ama, kaya napagdesisyonan nito na ilabas na lamang si Kate at dalhin na lang sa kapitbahay nilang albularyo sa kanilang probinsya. Ay, Diyos ko, mabuti na lang at inilabas mo siya sa ospital at inuwi mo siya dito, Lando. Bakit, Mang Karding? Ano ang sakit ng anak ko? Ay nako, barang ang sakit niya. Isang uri ng barang na tinatawag sa amin sa Kabisayaan na laygay o dahan-dahang pagkamatay. Unti-unti siyang mangangayayat hanggang sa maging butot balat na lamang. Mawawalan siya ng lakas na tila lantang gulay hanggang sa malagutan siya ng hininga. Tay, tama ang sinabi ng kaibigan ko. Binabarang po ako. Ano naman ang kasalanan mo at pinatawang ka ng ganyang sakit? Kung hindi ako nagkakamali, meron siyang nasaktan o naagrabyadong mga tao. Tama po kayo, Mang Karding. May mga nagawa po akong kasalanan. Mang Karding, pakiusap. Tulungan niyo po ang anak ko. Huwag ka mag-alala, Lando. Kayang-kaya ko siyang pagalingin. Nagsagawa ng sagradong ritual ang matanda. Nag-usal ng hindi maunawa ang salita upang kontrahin ang barang na nasa loob ng katawan ni Kate. Maya-maya pa, may lumabas na mga bakukang sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalaga, sa bibig, sa ilong at sa tainga na hindi maipaliwanag. Tay, natatakot ako.
Saan galing ang mga insektong yan? Kumalma ka lang, anak. Magtiwala ka lamang kay Mang Karding. Matagal nang naninirahan sa iyong katawan ng mga insektong ito. Unti-unti ka nilang pinipinsala. Paano po kung bumalik sila sa akin? Bibigyan kita ng panangga. Huwag mong hubarin ito hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Mang Karding, sa tingin niyo po, sino ang gumawa nito sa anak ko? Hindi ko matutukoy, Lando. Pero kung totoong sinabi ng anak mo na may mga nasaktan siyang tao, siya lamang ang nakakaalam noon. Anak, ano ba ang mga nagawa mo habang nandoon ka sa Maynila? Tay, hindi ko pinag-iisipan ang mga ginagawa ko. Ang dami ko na po palang sinagasaang tao. Itong pananggang ibibigay ko sa iyo ay kaya kang depensahan sa anumang uri ng barang. Pero kung malakas ang ating kalaban, maaaring ito ay mabaliwala. Ibig bang sabihin ay hindi pa natin masisiguro ang kanyang kaligtasan? Tama ka, pero may paraan pa para tuluyan siyang bitawan ng taong nagpapabarang sa kanya. Ano po ang paraan na yon? Humingi ka ng tawad sa mga taong iyon na agrabyado. Pero hindi ko po alam kung sino sa kanila ang gumawa nito sa akin. Pasensya ka na, iha. Ang kakayahan ko lang ay manggamot. Hindi ko kayang hulaan kung sino ang gumawa nito sa'yo. Mag-ingat ka na lamang sa mga taong nasa iyong paligid. Opo, Mang Karding. Maraming salamat po. Nung gumanda na ang pakiramdam ni Kate ay nakabalik na siya sa trabaho na siya namang ikinagulat ni AC. Besh, magaling ka na? Hindi pa masyado, pero salamat sa albularyo na gumamot sa akin dahil medyo umayos ng kalagayan ko. Anong sabi ng albularyo, Besh? Tama ang sinabi mo, binarang nga ako. Dati ay hindi talaga ako naniniwala sa barang pero ngayong nangyari na to sa akin, naniniwala na ako. At sino naman daw ang gumawa nun? Hindi ko alam, pero ang sabi niya, humingi ako ng tawad sa mga taong naagrabyado ko para tuluyan na akong bitawan noon. Ganoon ba? So, anong plano mo ngayon? Kailangan kong puntahan si Ninang Luz. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Tama, maaaring siya nagpabarang sa inyo ni Sir Carlos dahil gusto niyang kumante. Pero sigurado ka ba talaga na kaya mong pumunta doon? Kahit saktan ako ng buo niyang pamilya, tatanggapin ko. Basta lang hindi ako mamatay. May mga magulang pa ako na naghihintay sa akin. Talaga, Besh? Gagawin mo yan? Oo, Besh. Dahil handa na ako magbagong buhay. Well, good luck sa'yo, Besh. Pagkatapos ng trabaho ni Kate sa bangko, naglakas loob siyang pumunta sa bahay ni na Carlos, ngunit hindi siya pinapasok doon. Ilang sandali pa, lumabas si Luz, ngunit hindi upang patawarin siya, kundi sumbatan. Ninang, patawad po. At kung kayo man po ang nagpabarang sa akin, sana po ay tigilan niyo na ako. Nagkamali po ako at nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko. Pakiusap, ayaw ko pong mamatay katulad na nangyari kay Ninong Carlos. Nabigla naman si Luz sa kanyang narinig dahil bilang isang kasapi ng simbahan, hindi umano niya kayang magpahirap ng tao kahit pa sa nagtaksil niyang asawa. Kaya umuwi si Kate na nag-iisip kung sino nga ba ang bumarang sa kanila ni Carlos. Kinabukasan, naisip niyang kausapin si Gwen. Alam niyang malaki ang galit nito sa kanya, kaya posibleng ito rin ang nagpabarang sa kanilang dalawa. Ma'am Gwen, alam kong marami na akong naging kasalanan sa inyo. Nagsisisi na po ako at taus-puso po akong humihingi ng tawad. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na. Siguro kung hindi ka pa nagkasakit, hindi ka pa rin marunong magpakumbaba hanggang ngayon. Ma'am Gwen, ang totoo po niyan, nalilito po ako kung sino ang nagpabarang sa akin. Ayaw ko pong mamatay katulad na nangyari kay Ninong Carlos. Batid ko po na hindi matatapos ito hanggat hindi ako napapatawad ng mga tao na nagawang ko ng kasamaan. Kung iniisip mo, Kate, na ako ang nagpabarang sa inyo ni Sir Carlos, nagkakamali ka. Hindi ko ugali ang manakit ng ibang tao katulad ng ginawa mo sa akin. Kung hindi po kayo, sino kaya?
Galing na ako kina Ninang Luz at hindi rin siyang gumawa nito sa akin. Isipin mo kung sino pang mga tao may galit sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo, Kate. Hindi ka lumalaban ng patas. Napayuko na lamang ang dalaga sa kanyang narinig. Tila sampal sa kanyang muka ang naging sagot ni Gwen, ngunit tinanggap niya na lamang ang lahat ng yun. Wala na siyang maisip na gumawa noon sa kanya, maging ang kanilang bagong manager ay kinakausap na rin niya, at ang huli niyang kinausap ay si Alvin. Iniisip mo ba talaga magagawa ako sa iyo yan? Kahit galit ako sa ginawa mo sa akin, kahit nasasaktan ako, hindi ko magagawang pumatay ng tao, Kate. Nalilito na kasi ako, Alvin eh. Siguro karma ko na to dahil sa sama ng ugali ko. Hayaan mo. Malalaman din natin kung sino may balak pumatay sa'yo. Kahit hindi ko na malaman. Ang importante na lang sa akin ngayon, makahingi ako ng tawad sa inyong mga nasaktan ko. Alam kong tunay ang hangarin mo, Kate. Kaya nagpapasalamat din ako dahil unti-unti nang bumabalik yung dating Kate na kakilala ko. Biguman si Kate na malaman kung sino ang nagpabarang sa kanya, naging magaan naman ang kanyang kalooban. Dahil nakahingi na siya ng tawad sa mga tao na nakasamaan niya ng loob. Araw ng Biyernes, nakatakdang umuwi si Kate sa probinsya, pero bago pa man siya umalis ay inaya siya ni AC na kumain. Kaya naman nagkausap sila bago siya tuluyang umuwi. Ang sarap pala sa feeling, no? Na wala kang tinatapakang mga tao. Siyempre naman. Masaya akong makahingi na ako ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Kahit hindi man nila ako kayang patawarin sa ngayon, at least inamin ko ng lahat ng kasalanan ko. Kumusta ka na nga pala, Besh? Magaling ka na nga ba talaga? Hindi pa masyado, pero pakiramdam ko unti-unti nang bumabalik ang lakas ko. Siguro dahil sa pananggang ibinigay sa akin ng albularyo. Panangga? Ano yon? Patingin nga ako, Besh. Ito, nakakabit sa damit ko. Pwede ba akin na lang to? Para naman may depensa din ako. Uy, ba't mo kinuha yan? Kabilin-bili na ng albularyo na hindi ko yan pwedeng tanggalin. Ay, ang damot. Pahiram na lang saglit. Kumain ka na muna dyan. Besh, huwag mong paglaruan ha. Baka mawala ang bisa niyan. Titingnan ko lang naman eh. Ibabalik ko rin kaagad pagkatapos mong kumain. Pagka-uwi ni Kate sa kanilang bahay, masaya siyang muling nakasama ang kanyang buong pamilya. Nagkataon din na umuwi rin pala si Alvin, kaya naman masaya yung sinalubong ng kanilang mga kababata. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, bigla na lang inatake si Kate ng sakit ng tiyan at nawalan ng malay. Kaya naman agad siyang isinugod ni Lando sa albularyo. Mang Karding, sumama na naman po ang pakiramdam ng anak ko. Paano nangyaring tinablan siya ng barang? Siguro ay tinanggal niya ang kanyang depensa. Hindi ko alam, basta bigla na lang siyang inatake ng sakit ng tiyan kanina. Yan ang napapala kapag hindi sumunod sa usapan. Mang Karding, hindi ko talaga alam ang nangyari. Pakiusap, gamutin niyo na lamang po siya. Huwag ka mag-alala, mapapagaling ko ang anak mo. Muli na namang nagsagawa ng ritual ang matanda. Maya-maya pa, nagising na si Kate habang napapaimpit pa rin dahil sa sakit ng tiyan. Pinainom niya ito ng tubig na may sagradong langis at pagkatapos ay sumuka ang dalaga ng napakaraming pansit na may kasamang higad na kulay itim. Ano yan? Higad? Nasalisihan ng anak mo. Maaaring malapit lang sa kanyang mambabarang. Idinaan ito sa pagkain na may kasamang orasyon at mga higad. Hindi niya yun nakita dahil sa lamat na gawa ng orasyon. Kung ganoon, maaaring kasamahan lamang niya ang gumawa nito. Sinabi ko naman mag-ingat siya sa mga tao sa kanyang paligid. Mas mahirap kapag idinaan sa pagkain ng barang. Bakit po, Mang Karding? Mas mabilis na nakapaminsala ang mga insekto sa kanyang katawan. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito dahil kung hindi, maaaring nalagutan na siya agad ng hininga. Tay! Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Tay, bakit hindi pa rin nila ako tinitigilan?
Humingi na ako ng tawad sa kanila. Matanong ko lamang, Iha, sino ang huli mong nakasamang kumain ng pansit? Sa pagkakatanda ko, bago po ako umuwi dito, si AC po ang kasama kong kumain. May baon kasi siyang pansit at niyaya niya po ako. Mag-ingat ka sa babaeng yon, dahil sa pagkakaalam ko, dinaan niya sa pagkain ang barang. Si AC? Bakit niya naman po gagawin sa akin yan? Alamin mo, Iha, siguro may tinatago siyang galit o inggit sa'yo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi napigilan ng barangay yung may dalakang panangga? Sa pamamagitan nito, maaaring makita mo ang tunay na anyo ng pagkain. Naalala ko na, habang kumakain kami, bigla niyang kinuha yung ibinigay niyang panangga. Ang sabi niya, titingnan lang daw niya. Yun siguro ang dahilan, kaya madali kanyang nalinlang. Dapat hindi mo pinapakita o pinapahawakan kanino man ang panangga mo. Mang Karding, ang sakit na naman ng tiyan ko. Tulungan niyo po ako. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Malaki ang pinsalang naiwan ng barang sa katawan mo. Mang Karding, ang sakit. Hindi ko na po kaya. Mang Karding, anong gagawin natin? Inumin mo uli ito. Ito lamang ang magpapakalma sa iyong karamdaman. Opo, Mang Karding. Pero paano kapag paulit-ulit na sumakit ang tiyan ko? Ipapadala ko sa iyo itong bote at ito lang ang inumin mo tuwing sasakit ang tiyan mo. Ibalik mo na lang ito sa akin kapag tuluyang ka nang gumaling. Hindi po ako makapaniwala na si AC ang gumawa sa akin ito. Isa pala siyang traidor. Kaya dapat ay lagi ka nag-iingat, anak. Huwag ka na magtiwala sa iba mong mga kaibigan. Tutal nandyan naman si Alvin na araw-araw mo makikita doon. Opo, mag-iingat na po ako, Tay. Tama yan, Iha. Dahil hindi lahat na akala mo kaibigan ay tunay. Noon na nasagot ni Kate ang kanyang katanungan kung sino ang palihim na nagsusumbong kay Gwen at kay Carlos sa kanyang mga ginagawa. Araw ng Lunes, sabay na lumuwas sina Kate at Alvin sa syudad upang bumalik sa trabaho. Kahit may pabugso-bugsong pagsakit sa tiyan ni Kate, naaagapan naman yun agad kapag umiinom siya ng tubig na may langis. Naging mabait na rin siya kay Gwen at maging sa kanilang bagong manager na ikinatuwa naman ng mga yon dahil nagbago na ang dalaga. Samantala, hindi naman makapaniwala si AC na nakapasok na si Kate sa trabaho. Besh, kumusta? Akala ko hindi ka makakapasok ngayon. Paano mo naman nasabi yan, Besh? Wala naman. Wala naman pala eh. Siyempre, papasok ako dahil araw ng trabaho ngayon. Ay, oo nga naman pala, Besh. Bakit, Besh? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Ano ka ba naman, Besh? Siyempre, masaya ako. Best friend kaya kita. Talaga? Best friend nga ba talaga ang turing mo sa akin? Bakit, Besh? Nagdududa ka ba sa akin? Bakit? May dapat ba akong pagdudahan? Besh, simula nun hanggang ngayon kakampi mo ako. Alam mo yon, di ba? Teka lang, masama na naman ang pakiramdam ko. Bakit? Anong nararamdaman mo, Besh? Sandali lang, iinom lang ako ng gamot. Sasamahan na kita, Besh. Hindi, wag na. Kaya ko na to. Dali-daling tumakbo si Kate sa comfort room at doon uminom ng tubig na may langis upang hindi siya makita ng kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa, naagapan naman ang pananakit ng kanyang tiyan kaya bumalik na siya sa kanyang table. Ano, Besh? Kaya mo pa bang magtrabaho? Oo, Besh. Kayang-kaya ko. Tutal, hindi naman akong haharap sa mga kliyente. Pumunta ka na sa transaction window mo, Besh, dahil maya-maya magbubukas na tayo. Teka lang, ano bang gamot yung ininom mo, Besh? Gamot lang na binili ko sa butika kanina. Ganoon ba? Hindi naniniwala si AC sa sinabi ni Kate, kaya nang makatsyempo ay hinalungkat niya ang bag ng dalaga at doon nakita niya ang isang bote ng langis na may kalakihan at agad niya yung kinuha. Makalipas ang ilang oras, muli na namang sumakit ang tiyan ni Kate. Tumakbo uli siya sa comfort room
upang doon uminom ng langis, ngunit pagtingin niya sa kanyang bag ay nawala na yon. Maya-maya sinundan siya ni AC doon. May hinahanap ka ba? Ang gamot ko. Nasaan yung gamot ko? Ito ba ang hinahanap mo? Akin na yan, Besh. Paano yun napunta sa'yo? Siyempre, kinuha ko para wala ka nang maiinom. Hindi ako papayag, nagkagaling ka pa. Walang hiya ka. Akin na yan. Gumapang ka muna. Halikan mo ang mga pako at baka sakaling magbago pang isip ko. Kahit mamatay ako, hindi ko yung gagawin. Pwes magdusa ka hanggang sa mamatay ka. Wala kang kwentang kaibigan. Kung akala mo ay kaibigan ng turing ko sa'yo, nagkakamali ka. Ang tagal kong nagtiis para pakisamahan ka. Traidor ka, AC. Pareho lang tayo, Kate. At kung hindi mo lang nilandi si Sir Carlos, mas nauna pa sana ako naging supervisor kesa sa'yo. Kailangan ko pa pala kayong patayan para makuha ko ang nararapat sa akin. Ikaw din ang nambarang sa kanya. Hindi lang yan, Kate. Pagkatapos ko kayong mapatay, isusunod ko naman si Ma'am Gwen at si Ma'am Lisa. Walang hiya ka. Mamamatay tao ka. Kaya mamamatay ka na ngayon, Kate. Akin na yung gamot ko. Ang hindi alam ni AC ay nakita sila ni Alvin at agad noong tinawag si Gwen. Kaya rinig na rinig nila ang mga sinabi ng dalaga. Hindi lang yun, nakunan pa nila yon ng video kaya may pruweba sila na ipapakita sa kanilang manager. Nakita ni Alvin na hinablot ni AC ang panangga ni Kate at itinapon. Pagkatapos ay umusal ito ng mga salita na hindi niya nauunawaan kaya mabilis yung pinigilan ni Alvin. AC, tama na yan. Akin na yung gamot ni Kate. Anong ginagawa niyo dito? Kanina ko pa kayo sinundan. Palagi kong sinusubaybayan si Kate dahil alam ko may sakit siya. Tama, AC. Kaya tinawag ako ni Alvin at narinig namin ang lahat ng iyong mga sinabi. Alvin, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. AC, akin na yung gamot. Hindi. Total nalaman yun ang totoo. Magsama-sama na tayo sa impyerno. AC, sinabing akin na yan. Subukan mo agawin to. Babasagin ko to. AC, please. Ibigay mo na ang gamot ni Kate. Alam kong pagkatapos nito, tatanggalin niyo ako sa trabaho at baka idemanda niyo pa ako, kaya hindi ko to ibibigay. AC, nakikiusap ako. Hindi na nakatiis pa si Alvin, kaya pwersahan niya ng inagaw ang bote ng langis na hawak-hawak ni AC. Ngunit ang hindi niya inaasahan, bigla na lamang yung inihampas ng dalaga sa pader, kaya nabasag ang kalahati ng bote habang hawak niya pa rin ang kalahati. Namumulot naman ng tira-tirang langis si Alvin sa sahig at pilit yung pinapainom kay Kate. Ang iba roon ay ipinahid niya sa tiyan ng dalaga. Galit na galit naman si AC habang hawak-hawak ang matulis na kalahati ng bote. Mga walang hiya kayo! Pinagkakaisahan niyo ako! AC, tama na! Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo! Isa ka pa! Papatayin kita! AC, wag! Kung hindi ka lang sana bumalik dito, hindi ka na sana masasaktan pa! AC, please! Huwag kang lumapit sa akin! Nakita ni Alvin ang gagawin ni AC, kaya agad niya yung hinarang. Ngunit tila sinasaniban yun ng demonyo at mabilis noong naibaon sa tiyan ni Alvin ang matulis na bahagi ng bote. Napatakbo naman palabas ng comfort room si Gwen habang sumisigaw. Ilang sandali pa dumating na rin ang mga gwardya at pinigilan si AC. Nagpupumiglas yun hanggang sa dumating ang mga pulis at tuluyan ng dinampot ang dalaga. Samantala si Alvin naman ay isinugod sa ospital kasama si Kate. At dahil nawala na ang sakit ng tiyan ng dalaga, ay siya naman ang nag-alaga kay Alvin. Kate, salamat hindi mo ako iniwan dito sa ospital. Ano ka ba? Akong dapat na magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ako sa kamatayan, maging si Ma'am Gwen. Kahit sino naman siguro,
ganun din ang gagawin. Tunay kang kaibigan, Alvin. Nagsisisi ako kung bakit kita sinaktan noon, kaya sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko. Ano ka ba naman? Tapos na yun. Pwede pa tayong magsimula ulit. Salamat. Ang totoo niyan, Kate, hindi pa rin naman nawawala yung pagtingin ko sa'yo. At kung papayag ka, muli sana kitang liligawan. Pero hindi na ako karapat-dapat sa'yo, Alvin. Marumi akong babae. Kaya kong kalimutan ang lahat-lahat. Lalo pa ngayon na bumalik ka na sa dating Kate na nakilala ko. Hindi ko akalain, Alvin, na mamahalin mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng nagawa ko. Huwag ka nang umiyak, Kate. Ayaw kong nakikita kong umiiyak, nalulungkot din ako. Hindi to luha ng nasasaktan, Alvin, kundi luha to ng kasiyahan. Aray, sumasakit yung sugat ko. Mukhang kailangan ko yata ng yakapsul. Ikaw talaga ang baduy mo. Pero sige na nga, yayakapin na nga lang kita. Wow, ang sarap naman sa pakiramdam. Ibig bang sabihin nito, tayo na? Tatanggi pa ba ako? Yes, magaling na ako. Nurse, magaling na ako, pwede na akong umuwi. Wala na po akong sakit. Aray, yan, ikaw kasi, ang ingay-ingay mo. Nakakahiya ka. Pagkalabas ng ospital, napagdesisyonan ng dalawa na mag-resign na sa trabaho at umuwi na lamang sa probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Sabay nilang kinalimutan ang mga nangyari sa kanila sa lungsod na siyang sumira sa kanilang magandang pinagsamahan. Samantala, tuluyan naman nakulong si AC. Sinampahan siya ng kaso dahil sa krimen na nagawa niya sa loob ng bangko. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Simulan po natin kay Leonora Consensino, kay Merly Herbolingo, kay Chona Bainosa. Shout out kay Oliver Jelly Rose and June Mateo of San Ildefonso, Bulacan. Hi po kay Ami Viray, kay Mea Espiritu, kay May Megs. Hi kay My Favorite Song Collections, kay Rosalina Bugayong, sa mag-asawang Orlando at Elizabeth Maramot. Hello din po kay Cheryl Flores, kay Jonah May Creo, Michael Gawaran, sa Reyes at Gawaran family from Lea Gawaran. Sauda Yasmin, hello po kay OFW TikToker. Hi kay Sally Roldan, kay Gay Somodio, kay Liway Palaganas. Hello po kay Lent TV2, kay Rosaline Isip, kay Cliven Dubalan, kay Annabel Advincula, Kurt Mina, Jing Estrada, Carlota Gonzales, Usman Abregana, sa Amuale at Madel family from Norsen TV, kay Elizabeth Dungka, kay Jonah Lopez, Lydia Lopez, Maribel Balabag from Apayao. Hello din po kay Natalie Manalang, kay Jude V. De Zola, kay Jessica Sobremonte, kay Asodisen Cerila, Sean Samuel Sebastian at Adrian from Chonchamcheb. Hello po kay Raquel Shibata, kay Teresa Liorca, kay Rosemary Casonete, Carmelina, Roslyn Jimenez, Luz Viminda Bautista, Ira, at Faith from Rogen Faith Lozada of Cabala Union. Taga-Solarina po ba kayo? Hi kay Honey Austria, kay Sydney Crosswind, kay Betchay Bon at RC Bon. Hi din po kay Maylene Jupiter. Maraming salamat po sa inyong lahat. Love na love po kayo ni Enteng sa walang sawa na pagsuporta sa Kwentong Enteng.